Aalis po muna ako, Dad. May check-up po ako sa isang klinik malapit dito. Paalam ko kay Daddy. Nakita ko lang na gumalaw ang mata niya pero hindi siya umimik. Nilakad ko ang kahabaan ng maliit na daan papunta sa kalsada. Ilang minuto rin akong naglakad at ang sakit na ng likuran ko dahil sa laki ng tiyan ko. Mabuti na lang at nakahanap agad ako ng masasakyan. Hi! Good morning, Julia! Bati sa akin ng doktor pagkarating ko sa klinik. Good morning din po, Dok. Nakangiting bati ko sa kanya pabalik. Umupo ako sa upuang nasa harap ng mesa sa klinik niya. Alone? Tumango ako. You shouldn't be alone if you'll go here, Julia. Lalo na ngayon na ang laki na ng tiyan mo at malapit ka ng mga anak. Hindi pa po kasi dumarating yung kaibigan ko, Dok. Saad ko. Bago pa man mag-8 buwan ng tiyan ko, nakapagsabi na sa akin si Missy na pupuntahan niya ako rito para masamahan niya ako sa ospital at maalagaan. Good! Nag-usap pa kami ng doktor para sa mga paalala niya sa akin at sa mga dapat kong gawin kapag manganganak na ako. At ilang paalala para sa ligtas na panganganak. Dahil maliit lang naman ang klinik na to, pinahiga ako ng doktor sa isang kama at nilagyan niya ng kumot ang pang-ibabang bahagi ng katawan ko. Bago inilihis pataas ang damit. Your baby's healthy and it looks like she's ready to see the world. Natutuwang saad ng doktor habang nakatingin sa monitor ng ultrasound machine. Hindi ko naman naiwasang mapangiti nang makita ang paggalaw niya. I can also hear her heartbeat too. I can't wait to see you too, my princess. Pagkatapos kong magpa-check up ay tinawagan ko na si Missy. Naghihintay ako ng masasakyan sa labas ng klinik. Habang hinihintay ko na sagutin niya ang tawag ko, umupo ako sa isang bench sa malapit nang mangawit na ako sa kakatayo. Hello? Nasaan ka na? Tanong ko sa kanya pagkasagot niya ng tawag ko matapos ang ilang ring. Napalayo ko mula sa tenga ko ang cellphone nang marinig ang matinding ingay mula sa kabilang linya. Napangiwi ako nang sumakit ang tenga ko. Hello? Julia! Sigaw ni Missy. Teka, saad niya. Unti-unting nawala ang ingay. Where are you? On the way na ako. Nasaan ka ba? Medyo naligaw ako kanina eh. Sagot niya. Natawa naman ako at napatingin sa kalsada. Nasa klinik ako. Okay. Tumahimik ang kabilang linya. I think I saw you. Napatingin naman ako sa paligid at may nakita akong itim na sasakyan. Nanatili ako sa kinauupuan ko at nasa tapat pa rin ng tenga ko ang hawak na cellphone. Habang nakatingin sa sasakyan na papalapit, tumigil ang sasakyan sa harapan ko at ibinaba ang tinted na bintana. Kumakaway at nakangiting Missy ang sumalubong sa akin. Get in, Preggy! Nakangiting saad niya. Napailing naman ako at sinunod din ang sinabi niya. Naglakad ako papunta sa kabilang pintuan ng sasakyan. Sasakay na sana ako sa loob ng sasakyan nang bigla na lamang may humahagibis na isang sasakyan ang papunta sa direksyon ko. Napahawak ako sa tiyan ko at hindi na nakagalaw pa. Isang malakas na pagtama sa akin ang nangyari at natagpuan ko na lang ang sarili kong nakahiga na sa kalsada. Habang puno ng sugat at galos ang katawan, naramdaman ko rin ang pagdaloy ng mainit na dugo mula sa ulo ko. Malakas na sigaw ni Missy sa pangalan ko ang narinig ko. Hindi ko na maaninag ng mabuti ang mga tao sa paligid dahil sa matinding pagkahilo. Lumapit si Missy sa akin. May sinasabi siya. Pero hindi ko na marinig ng maayos kung ano yun. Maya-maya pa ay narinig ko na ang sirena ng ambulansya. Naramdaman kong may bumuhat sa akin. Hindi ko na nasundan ang mga nangyari dahil ang tanging nasa isip ko na lang ngayon ay ang kalagayan ng anak ko. Hey! Don't you dare close your eyes, Julia! Rinig kong sigaw ni Missy sa akin habang sinasabayan sa pagtakbo ang mga doktor at nurses habang papasok ang kinahihigaan kong stretcher sa OR. I don't have the strength to talk, but my tears continuously fell from my eyes. I'm so worried for my little princess. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa kanya. Fight, okay? I'll be right here. Rinig kong sigaw ni Missy bago tuluyang naisara ang pintuan sa OR. Because of what happened, I need to undergo cesarean instead of the normal labor. I have no one to hold inside the operating room while my system is in a nervous state. Umiiyak ako at tahimik na nagdarasal na sana'y maging maayos ang baby ko. Nahihilo ako at gusto ko nang matulog dahil sa nangyari, pero hindi ko magawa sa takot na baka may mangyaring masama. All of my worries
Nervousness and fear was washed away the moment I heard her first cry, the voice of my sweet little angel. I closed my eyes with a little smile on my lips. Nagising ako sa isang puting kwarto. Nang tignan ko ang paligid, nakita ko ang isang IV tube na nakatusok sa likod ng palad ko. Napatingin ako sa pinto nang may pumasok. Ang nurse yun at may dala siyang nakabalot sa lampin. Napaiyak ako nang ipinatong ng nurse sa braso ko ang maliit na katawan ng anak kong ginagalaw ang maliit niyang mga kamay habang nakapikit. She looked so beautiful and fragile. I couldn't explain what I feel the moment I held her in my chest and feel her heart beat against mine. I gently whispered her name while smiling. Hello, Elizabeth Lauren. Months after I gave birth to Lauren, I applied to the nearest resort in her home as a receptionist. Gusto ko mang ako ang mag-alaga at makasaksi sa mga bagong bagay na nararating niya bawat araw ay hindi ko magawa. Kailangan kong magtrabaho para sa aming tatlo. Hindi naman kami pwedeng tumunganga na lang at hintayin na may tumulong. Kaya kong tiisin ang lahat ng yon para sa kanya at sa magiging kinabukasan niya. Nagulat ako nang bigla na lamang akong tawagin ng nag-iisang katrabaho ko, si Chloe. Sa lahat ng empleyado, siya lang talaga ang pinakamabait sa akin. Ninitian ko siya bilang ganti. Ang ibang babae kasi dito ay makita lang ako, sobrang taas na ng kilay. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila, pero ganun nga siguro ang buhay. Kahit wala kang ginagawang masama, at kahit anong kabutihan pa ang gawin mo sa kanila, may masasabi at masasabi sila sa'yo. Pinagpatuloy ko na lang ang paglalakad ko papunta sa cubicle ko. Mas kailangan ko naman ng pera, kaysa ang pakinggan ng mga pinagsasabi nila sa akin. Hindi ko na problema yun. I don't have an energy to have a confrontation with them. If they're mad at me, so be it. As long as I know myself, I didn't do something wrong to them. I was so oblivious of my work that I didn't know it was already morning. Hanggang 6 AM lang ang shift ko. Pagkatapos kong ayusin lahat ng mga gamit ko, umalis na din agad ako sa building na pinagtatrabahuhan ko. I walk 5 minutes para pumunta sa sakayan ng jeep. Naalala ko nung first time kong mag-commute. I don't know how. Ni ang pumara ay hindi ko alam. Muntik pa akong maligaw dahil mali yung sinakyan kong jeep. But thankfully, may tumulong sa akin kaya nakauwi pa ako. Desperate to survive in this world, I learned to observe my surroundings and the people around me and learn to adjust. Buti na lang at nakasakay kaagad ako. Hindi pa naman punuan ngayon dahil sobrang aga pa. Nang makita ang kanto sa amin ay mabilis akong pumara at bumaba. Bumili muna ako ng pandesal sa bakery na nasa gilid ng kanto bago ako naglakad pa uwi. After years of living in this kind of place, ay nasanay na rin ako sa tahimik ng buong lugar. I smiled after seeing the cute little girl outside hugging her teddy bear, while definitely waiting for someone. She's still wearing her pajamas and her hair still messy. Halatang kakagising lang niya pero nasa labas na ng pintuan. She's yawning and still sleepy. Her face lit up when she saw me, walking towards her. She instantly ran towards me. Oh, my cute little happy pill. Just seeing her face makes me happy. Nakakawala ng pagod. Good morning, baby. Hinalikan ko ang kanyang noo. Yakap niya ang mga tuhod ko habang matamang nakatingin sa akin. Naaalala ko ang ama niya sa mga mata niya. She definitely had all his facial features. Unfair how she only got my fair skin. Nevertheless, I still love this beautiful gift I ever have. Good morning, Mommy! Inaantok pang saad niya kaya naman ay binuhat ko siya at hinalikan sa pisngi. Isinandal niya ang matambok niyang pisngi sa balikat ko. She's facing my neck. How was your sleep, baby? Did you miss Mommy? I asked her. Umupo ako sa upuan na nasa sala at kinandong siya. She put her little arms around my neck and embraced me tighter. I smiled at her small gestures. I brushed her hair with my fingers, while gently rubbing her back. I dreamed about Daddy. Mahinang sambit niya na nakapagpatigil sa akin. I never mentioned him to her, but I guess there's something that we can't control. I never mentioned him, because I knew we're better without him. But I knew deep inside, she also wants to meet her dad. But I just can't. I knew what he's capable of. He'll move heaven and earth and be the evil itself. I gently brushed her long hair,
while lovingly looking at her sleeping peacefully. She's sleeping soundly, and I don't have the heart to wake her up. She didn't sleep early last night because of the book she couldn't stop to read. I kissed her forehead before getting up from our bed. Bago pa man ako makapasok sa kusina, nakita ko si Daddy na nakaupo sa patio ng bahay. May isang tasang kape ang nakalagay sa mesa at may hawak siyang dyaryo. Ito palagi ang ginagawa niya tuwing umaga kapag hindi pagising si Lauren at bubulabugin ang tahimik niyang pagbabasa sa dyaryo niya. 6 years has fastly passed, and I can still believe that we're both alive and fine. The moment that accident happened, all I think what ifs. I really thank him for giving me a chance to live and raise my beautiful angel. I'm thankful that he saved us. And 6 years has passed, but the treatment of my own father haven't changed a bit. I'm thankful for having Lauren in this lifetime. Siya ang nagbibigay kulay at saya sa bahay na ito. Hindi ko alam kung pansin niya bang hindi maayos ang relasyon namin ng grandpa niya, as what she calls him. Pero naghahanap siya ng paraan para makapag-usap kami ni Daddy. At the age of 6, she already knew how to observe her surroundings and to understand the situations. Hindi naman kami nagsisigawan nung nag-aaway ni Daddy sa harapan ni Lauren. Hindi nga pa rin niya ako kinakausap. Napabuntong hininga ako. Hanggang ngayon kasi ay umaasa pa rin akong mapapatawad ako ni Daddy sa lahat ng nagawa ko at maging maayos na kami. Hindi lang para sa aming dalawa, kundi pati na rin para kay Lauren. Nagluluto ako ng scrambled egg para sa agahan naming tatlo nang maramdaman kong may maliliit na brasong yumakap sa bewang ko. Napangiti ako at dahan-dahang lumingon sa likuran ko. Pagkatingin ko sa ibaba, nakita kong nakayakap na siya sa akin habang nakapikit pa ang mga mata at humihikab. Hawak-hawak niya ang puti niyang teddy bear. I caressed her hair. "Good morning po." I greeted her and kissed the top of her hair. Kinusot niya ang kanyang mga mata habang nakanguso ang maliit at manipis niyang mga labi. Ang cute. "Good morning, Mommy. You're here." Mahinang sagot niya. Tumango ako at napangiti dahil sa sobrang kakyutan niya. "Yes po," sagot ko. "Why?" Tumingala siya sa akin. Puno ng kuryosidad ang mga mata niya habang nakatitig sa mga mata ko. Bata pa lang si Lauren, nasanay na siyang hindi ako naaabutan pagkagising niya sa umaga. I have to go to work early in the morning. Sometimes I came home late, and sometimes I go home early in the morning. I'm so glad that she didn't ask or getting mad at it. She understands that I'm doing this for us. I have to work hard to provide for us. She didn't know that I have a day off today and have the whole day to be with her. Pinauwi ko rin ang nagbabantay sa kanya kagabi para ako ang mag-alaga sa kanya ngayong araw. Kahit ayokong may ibang taong mag-alaga sa anak ko, wala akong ibang pagpipilian dahil kailangan kong magtrabaho. Umupo ako at pinantayan ang mukha ni Lauren. Hinawi ko ang buhok na tumabon sa maganda niyang mukha, pagkatapos ay nakangiting hinaplos ang mukha niya. Kasi po, walang trabaho si Mommy ngayon, kaya pwede niyang makasama ikaw. Mahinahon kong paliwanag sa kanya. Nanlaki ang mata niya, tumawang ang mga labi. Nagniningning sa saya ang mata niya dahil sa narinig. "Really?" Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. "Then you can play dolls with me today?" Nakangiti akong tumango. "Really, I'll play dolls with you." "Yay!" Masayang saad niya at napatalon-talon habang nakataas ang dalawang kamay. Pinaupo ko si Lauren sa isa sa mga upuan sa pang-apat naming mesa at nagpatuloy sa pagluluto. Paminsan-minsan ay tinitingnan ko siya. Tahimik lang siyang nakaupo sa upuan habang nakahiga ang mukha niya patagilid sa tiyan ng teddy bear. Nakatalikod siya sa akin kaya hindi niya ako nakikita. Tipid akong ngumiti at nagpatuloy sa pagluluto.